Kahit binasura na ng Kamara mga impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, naninindigan ang Makabayan Bloc na may malakas na ebidensyang magpapatunay na sangkot ang Pangulo sa pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw ang ebidensya na nag-uugnay kay PBBM sa flood control projects? Nakita nga raw mismo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino yung umano'y screenshots ng mga palitan ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin na tinawag niyang bagman ng Pangulo. Mula umano December 2024 hanggang July 2025 yung record ng communication na ito at may tugon daw yung Pangulo dun sa pagtanggap nga ng delivery ng 8 billion pesos. May detalyado pa raw na computation ng pinaggastosan ng mga ito, kabilang nga yung gastos para sa umano doon sa dating or midterm elections. Kasama na rin daw sa screenshots yung hindi umano'y pangunahing gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Tulad din ng TV ads, pambayad nga doon sa isang foreign poster na ginamit umanong election consultant. Gayon din yung umanong 68 million pesos talent fee para sa isang performer. Pakinggan natin ito pahayag ni Congressman Lino. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Sino po ang dapat na mahiya? At Marian, sinabi ba ni Tino kung kanino at paano niya nakuha ang impormasyon na iyan? Jiggy, kinumpirma ni Tino na isa sa kanyang source ng mga screenshot na ito ay si Batangas Representative Leandro Leviste. Kinumpirma rin ni Caloocan Representative Ege Erice na nakita nga niya kay Leviste yung kopya ng mga komunikasyon. Pero nung hingi nga natin ng kopya kay Tino, sabi niya, kay Leviste na lang daw ito hingin. Sa social media post naman ni Leviste, sinabi niyang lalabas ang ebidensya sa kickback sa tamang panahon. Nang matanong naman kung kailan nga itong tamang panahon, sagot ni Leviste, darating ito kapag yung may mga alam daw tungkol sa mga maanumalyang proyekto at kung sino yung nakatanggap ng kickbacks ay handa ng magsalita. Kaugnay nito, Jiggy, hinamon nga ng Makabayan Bloc yung ombudsman at yung kongreso na imbestigahan ang umano'y mga ebidensyang ito ng kickbacks. Pinag-aaralan din daw ng Makabayan na paghahain ng kaso sa mga sangkot sa umano'y kickback scheme. Narito ang pahayag nila. Kabataan Party Representative Rinico. Po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Included po dito ang mga Bersamin, for example, DBM Secretary Pagdanganan, DepEd Yusek Trejiv, etc. Lahat po sila ay implicated sa DPWH Yusek Bernardo Affidavit at yung ebidensyang naisiwalat sana sa impeachment proceeding. So kailangan nating malaman yung sagot nila. At Marian, ano ang pahayag ng palasyo tungkol sa bintang na ito ng Makabayan Bloc? Jiggy, pinabulaanan naman ng Malacanang itong ang aligasyon. Hindi na rin daw bago yung mga pang-iintriga sa Pangulo ng mga nais siyang patalsikin sa pwesto. Sa ngayon, abala lang daw ang Pangulo na tumutok sa mga isyong pang-ekonomiya. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.